Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating pag-aaral. Puri ng Panginoon sa kanyang kaloob na ulit na pag-aralan ng kanyang mga salita. Ang topiko natin sa gabing ito ay pinamagatang Divine and Human Cooperation. So atin po itong isa-isahin, tatalakayin sa gabing ito. At upang ating maintindihan ano ba itong banal at na dapat makipag-cooperate ang tao sa mga banal na gawain. So, sa ating pag-aaral, sabi dito, the agency of the Spirit of God does not remove from us the necessity of exercising our faculties and talents, but teaches us how to use every power to the glory of God. So, makikita natin din dito na yun ang ating kalayaan ay talagang hindi inalis sa atin para gamitin ang ating mga kakayahan at talento. At tinuturo, ito yung bagay na tinuturo sa atin kung paano gamitin ang bawat kapangyarihan na ikaluluwalhati ng Diyos. The human faculties, when under the special direction of the grace of God, are capable of being used to the best purpose on earth. Ignorance does not increase the humility or spirituality of any professed follower of Christ. So, mapapansin natin na yung kakayahan natin na gamitin yung biyaya ng Panginoon. At kapag nasa ilalim na tayo ng espesyal na direksyon ng biyaya ng Diyos, ay may kakayahan na po tayong magamit ang pinakamahusay na layunin sa lupa. Na kung paano ang kamangmangan ay hindi nagpapataas ng kababaang loob o espiritualidad ng sinumang nag-aangking tagasunod ni Kristo. So, sa bawat isa sa atin, merong mga talento na pinagkaloob ng Panginoon. So, papaano natin ito gagamitin para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan? The truths of the divine word can be best appreciated by an intellectual Christian. Christ can be best glorified by those who serve Him intelligently. Napakaganda mga kapatid. Kapag pala ginawa natin yung lahat ng ating best effort natin para sa ikaluwalhati ng Panginoon at the rest siya na po ang gagawa. At masasabi natin dito, mapapansin natin yung katotohanan ng banal na salita. No, maaring ito'y higit pa na pahalagahan ng isang matalinong Kristiyano. Kasi nga, gusto ni Kristo na maluluwalhati siya ng husto sa mga taong naglilingkod sa Kanya na may katalinuhan. The great object of education is to enable us to use the power which God has given us in such a manner as to represent the religion of the Bible and promote the glory of God. So, ito yung dakilang layunin ng edukasyon na dapat nating magamit. Ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa atin na ito'y paraan upang katawanan natin yung relihiyon ng Biblia na itinaguyod ang kaluwalhatian ng Diyos. So, napaka-clear po, napakaganda yung mga paalala ng Panginoon sa atin kung paano tayo makikipag-cooperate sa Kanya. We are indebted to Him who gave us existence for the talents that have been entrusted to us, and it is a duty we owe our Creator to cultivate and improve these talents. So, kinakailangan na ma-improve ang ating talento na pinagkaloob sa atin kasi tayo ay utangan tayo sa Panginoon sa lahat ng pagpapala na pinagkaloob niya sa atin. Kapag hindi natin ito gagamitin sa ikaluluwalhati ng banal na pangalan ng Panginoon, ay magiging hindi tayo mananagumpay. Magiging isa tayong utangan sa Panginoon. So wala po tayong maibabayad sa Panginoon kung tayo iutangan sa Kanya. Bagkus kapag ginamit natin sa wasto ang Kanyang mga pinagkaloob sa atin, ipanalangin natin na magagamit natin ito sa wasto. Dahil ito yung tungkulin ng bawat isa sa atin, na maging tapat sa harap ng Panginoon. Education will discipline the mind, develop its powers, and understandingly direct them that we may be useful in advancing the glory of God. So, kinakailangan na yung pag-aaral, edukahon natin, education, ito yung magdidisiplina sa ating pag-iisip para ma-develop yung kapangyarihan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon at yung ating kaalaman ay madirect doon sa kalooban niya upang ito'y magiging kapaki-pakinabang sa pagsulong ng kaluwalhatian ng Diyos. Those who study and practice the teachings of Christ will gain an essential education in Bible knowledge.
Napakaganda po nun, yung mga nag-aaral o ginagawa ang mga turo ni Kristo ay magkakaroon ng mahalagang edukasyon sa kaalaman sa Biblia. Mas may improve pa yung talento natin, yung kaalaman natin kapag pinapractice natin na gamitin ang ating kaalaman sa Panginoon. By the standard of the Word of God, every teacher will one day be measured by the greatest teacher this world ever knew. Belief in the grand truths he presented will work a reformation in all who truly receive them. O, ito ang pinakamalinaw na sa pamantayan po ng salita ng Diyos ay ang bawat guro ay magsusukat balang araw sa pinakadakilang guro. Every teacher will one day be measured by the greatest teacher. Titingnan natin o titingnan ng Panginoon ano yung ginawa mo sa talento na pinagkaloob niya sa'yo. At mapapansin natin dito sa mundo, tayong nakakaalam ng katotohanan, kailangan tayo magningning, kailangan natin ipakita kung sino ba talaga tayo. Sinasabi pa dyan na ang paniniwala ng mga dakilang katotohanan na kanyang ipinakita ay ito'y magdudulot ng pagbabago sa lahat ng tunay na tumatanggap ng katotohanan. Kaya pansinin natin sa ating mga sarili, tunay ba tayong tumatanggap ng katotohanan? Isinasabuhay ba natin, nagsisikap ba tayong isabuhay ang bawat liwanag na ito? Dahil kapag yun ang ginamit natin, yun yung pinagsikapan natin na gamitin para maipagpatuloy, maisulong ang kanyang gawain. Tayo ay maging tapat dito, mga kapatid. Dahil ang pagbabago sa lahat ng tunay na tumatanggap nito, yun yung gusto ng Panginoon. Na bawat liwanag na ating nakakamit, kailangan may pagbabagong nagaganap sa buhay natin. The love of the truth as it is in Jesus means the love of all that is comprised in the truth Christ taught. So, kapag ang pag-ibig sa katotohanan na tulad na kay Jesus ay nangangahulugan ng pag-ibig sa lahat na binubuo ng katotohanang itinuro ni Kristo. So, madidevelop na yung love mo sa Kanya. Kapag araw-araw mo siyang mabibehold, always, lahat ng oras, iniisip mo kung paano mo maparangalan ang Kanyang pangalan. Let our teachers strive to follow His example, to cherish His spirit of tender sympathy. So, kailangan nating pagsikapan, lalo na ang ating mga tagapagturo dito sa mundo, ay magsikap na sundin ang ehemplong ito upang makakabuo tayo ng katotohanang itinuro ni Kristo. So, hayaang magsikap ang ating mga guro. Tularan ang kanyang halimbawa, na pahalagahan ang kanyang diwa ng magiliw na pakikiramay. Let none leave the love of Christ out of their labors, but let each ask himself the questions: is my life a consistent life? Am I guided by the Holy Spirit? It is the privilege of every teacher to reveal the power of a pure, consistent, Christ-loving workman. The spiritual-minded teacher will never have an uncertain religion. If he truly loves the service of Christ, he will have spiritual discernment and spiritual life. So, napakaganda po. Tanungin natin sa ating mga sarili na tayong nagmamahal ng katotohanan, atin bang dinadala sa ating mga gawain ang katotohanan? Ipinapakita ba natin sa ating buhay? Tanungin natin ang ating mga sarili. Is my life is consistent life? Ito bang buhay natin is isa ba itong ang buhay ko ba ay pare-parehong buhay? Ako ba'y ginagabayan ng banal na espiritu? Kinakailangan na alamin natin ito. So, pribilehiyo ng bawat isa sa atin, lalo na sa mga tagapagturo ng katotohanan, na ihayag ang kapangyarihan ng isang banal, dalisay, pare-pareho at mapagmahal kay Kristo na manggagawa. So, kinakailangan meron tayong pagmamahal sa gawaing ito. Dahil anuman ang mga bagay na hindi natin nagagawa, ang Panginoon po ang gagawa nito. Nakikipag-cooperate lang po tayo sa kanyang gawain. Dahil nga, ang gurong may espiritual na pag-iisip ay hindi magkakaroon ng hindi tiyak na relihiyon. So, ipapakita niya yung relihiyon ng Biblia. Kung papaano siya nabuhay sa mundo. Kung papaano si Kristo nabuhay sa mundo, magiging halimbawa niya ito. At titingnan natin ang katotohanan kung tayo ay talagang nakabase doon. At sa ating buhay, maisasalamin natin ang katotohanan. At maipapakita natin sa mga tao kung tunay ba talaga tayong tagasunod ng Panginoon. There is much said concerning the inefficiency of human effort.
And yet the Lord does nothing for the salvation of the soul without the cooperation of man. The word of God is clear and distinct on this point. And yet when so much depends upon our cooperation with the heavenly agencies, men conduct themselves as though they could afford to set aside the claims of God and let the things of eternal importance wait their convenience. So, maraming sinabi tungkol sa kawalang bisa ng pagsisikap ng tao. Sa pagsisikap natin sa bawat isa, talagang iniisip natin, wala itong bisa. And yet, the Lord does nothing for the salvation of the soul without the cooperation of man. At mapapansin natin na walang magagawa ang Panginoon kapag wala ang ating effort. Wala ang ating pakikipag-cooperate sa Panginoon. Kung paano siya gagawa. Iniisip natin na may magagawa ba tayo? Mga kapatid, sa ating mga sarili, wala tayong magagawa. Ngunit kapag tayo tutulungan ng Panginoon, makikipag-cooperate lamang tayo sa kanyang gawain. Magwawagit ang gawain ito. At hindi gusto ng Panginoon na wala tayong ginagawa. Ayaw ng Panginoon ng tamad na manggagawa. Gusto niya may gagawin tayo. Sabi dito, the word of God is clear and distinct on this point. Klaro po ang salita ng Diyos. And yet when so much depends upon our cooperation with the heavenly agencies. So cooperation lang yung kinakailangan ng bawat isa upang magwagi tayo sa ating pakikipaglaban at maging alerto po tayo sa ating hakbang bilang Kristiyano. Dahil ang kaaway nagtitingin kung papaano niya tayo madaya. Lalo na kapag alam na alam mo yung katotohanan. Maging aware tayo mga kapatid. At sinasabi pa dyan na kinakailangan na tanggapin natin ang bawat liwanag na ito. Dahil ito yung mga bagay na pawalang hanggan. At kahalagahang maghintay ng kanilang kaginhawahan. At sa bawat isa sa atin, kapag sinasabuhay natin ang katotohanan, may kaginhawahan, may kapahingahan na idudulot nito. There must be determined human force put into the work in cooperation with the divine worker. There must be earnest, persevering effort to break away from the customs and maxims and associations of the world. Deep thought, earnest purpose, steadfast integrity are essential. There must be no idleness. Life is a sacred trust and every moment should be wisely improved. So kinakailangan na dapat mayroong determinado tayong ipuwersa yung puwersa ng tao na inilalagay sa gawain. Yung the best effort natin gamitin natin sa pagkikipagtulungan sa banal na manggagawa. At ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Dapat magkaroon tayo ng bagbag na puso, matyagang pagsisikap na humiwalay sa mga kaugalian at mga kasabihan at mga asosasyon ng mundo. At ang malalim na pag-iisip. Kinakailangan taimtim tayo na sundin ang layunin ng Panginoon, matatag na integridad, ito yung gusto niya sa atin. At dapat walang katamaran. Huwag nating hayaan kasi huwag nating hayaan ang ating mga sariling matulog lang. Matulog lang, may mga gagawin pa tayo na ikaluluwalhati ng kanyang pangalan tapos matutulog lang. Sasayang yung oras natin sa pagtulog. Ang buhay ay isang sagradong pagtitiwala at ang bawat sandali ay dapat na matalinong mapabuti. So, ano yung pinaka-the best effort mo? Gamitin mo, gawin mo habang meron pang panahon. Dahil yung lakas natin, yung buhay natin dito sa mundo, lumilipas lang yan, dumadaan lang yan. At anong gusto ng Panginoon kung gagamitin mo? What your hands find it to do. Do it with your might upang maluwalhati mo siya. But why do we not hunger and thirst after the gift of the Holy Spirit? Since it is the means whereby the heart may be kept pure. The Lord designs that divine power shall cooperate with human effort. So ito yung ating kinakailangan. Na bakit ba hindi tayo nagugutom at nauuhaw sa kaloob ng banal na Espiritu? Dahil ito ang paraan kung saan ang puso ay mapanatiling dalisay. So ito palang nafe-feel natin yung unworthiness ng buhay natin. Yung nafe-feel na natin na uhaw tayo sa katwiran ng Panginoon. Dito pala madadalisay ang ating buhay. Ang ating mga gawain. At idinisenyo ng Panginoon na ang banal na kapangyarihan, ay makikipagtulungan sa pagsisikap ng tao. At kapag ito'y magkakaroon ng pakikipag-ugnayan parati, araw at gabi, i-meditate mo yan mga kapatid, kung paano tayo makikipag-cooperate sa gawain ng langit. Kasi ang Panginoon talagang gumagawa siya. At nagawa niya na, totally para sa atin.
Ang atin lang, kulang lang tayo ng cooperation, kaya minsan, nawawalan tayo ng sigla. Ano ba ang dapat nating gawin para maparangalan ang kanyang pangalan? Isipin nating mabuti. Sa bawat hakbang natin sa buhay, kailangan mayroong improvement. Sa talento na pinagkaloob ng Panginoon, dapat may improvement. Huwag po tayong mapanghinaan. Kasi nga, ang kaaway nagbibigay siya ng sa ating isip ng mga bagay na para manghina tayo sa kanyang gawain. Pero hindi po ito. Sa bawat hakbang may mga nangungoreksyon sa atin, kinakailangan natin itong tanggapin at gamitin nating ladder para maging successful po tayo. And His representatives among men, Christ does not choose angels who have never fallen, but human beings, of like passions with those they seek to save. So, sa bawat representante natin, ang Panginoon ay hindi pumili ng mga anghel para na hindi nahulog, but human beings. Christ took upon Himself humanity. So si Kristo, kinuha niya ang ating pagkatao para maranasan niya at wala tayong rason para hindi makapanagumpay. It require both the divine and the human to bring salvation to the world. Ito yung napaka-epektibo na gawain dito sa mundo. Kapag ang mga tao magtulungan na makipag-cooperate sa banal na gawain sa langit, ay talagang magiging successful po. At marami tayong mga kaluluwang madadala sa paanan ng Panginoon. So with the servants and messengers of Christ, humanity lays hold on divine power. Christ dwells in the heart by faith. And through cooperation with the divine, the power of man becomes efficient for good. Napakaganda mga kapatid. Ito lang yung talagang kulang sa atin. Kulang lang tayo sa paggawa. Dahil nga, pinupuna tayo or nasa atin yung mga bagay na katamaran. Iwasan na po natin yan. Kasi nga sa bawat manggagawa, sa bawat mensahero ng Diyos, kinakailangan na panghawakan natin yung banal na kapangyarihan at makipag-cooperate po tayo. Dahil si Kristo ay nagdwell, pumasok sa ating mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang makipag-cooperate tayo sa kanyang banal na gawain. At ito yung mabisang kapangyarihan sa bawat isa sa atin kapag tayo ay gumawa na may buong puso, mga kapatid. It is all essential for the Christian to understand the meaning of the promise of the Holy Spirit just prior to the coming of our Lord Jesus the second time. Talk of it, pray for it, preach concerning it, for the Lord is more willing to give the Holy Spirit than parents are to give good gifts to their children. So ito yung napakahalagang para sa Kristiyano na naunawaan ang kahulugan ng pangako ng banal na Espiritu. So, bago pa pagdating ng ating Panginoong Hesus sa ikalawang pagkakataon, kinakailangan na pag-usapan natin yung mga, ano yung nagpapa-improve sa buhay natin? Ano yung nagpapa-improve sa ating pananampalataya? Ipanalangin natin ito kasi hindi natin ito kaya sa ating mga sariling pagsisikap lamang. At kinakailangan na atin itong ipangaral. Ipangaral natin patungkol dito. At ang Panginoon po ay higit na handang magbigay ng kanyang banal na Espiritu kaysa sa mga magulang na magbigay ng mabubuting kaloob sa kanilang mga anak. So, napakaganda mga kapatid kapag tayo willing na So, ayun kailangan na makipag-cooperate po tayo sa kanyang gawain. We are living in the last days when error of a most deceptive character is accepted and believed, while truth is discarded. The Lord will hold both ministers and people responsible for the light shining upon them. He calls upon us to work diligently in gathering up the jewels of truth and placing them in the framework of the gospel. In all their divine beauty, they are to shine forth in the moral darkness of the world. So napakaganda po, nalalaman natin sa mga huling araw, o tayo ay nabubuhay na sa mga huling araw, kapag ang kamalian ay isang pinakamapanlinlang na katangian ay tinatanggap at pinaniniwalaan. Ito yung mas pinaniniwalaan. Habang ang katotohanan ay itinatapon, tinataboy, niwawalang galang. Pananagutan ng Panginoon ang mga ministro at mga tao para sa liwanag na sumisikat sa kanila. So, maging aware po tayo mga kapatid, lalo na alam natin yung katotohanan na ito. Mananagot tayo sa Panginoon kapag hindi natin ito sinusabuhay. Kasi nga, kapag makipag-cooperate tayo, at kapag gusto natin talagang maligtas, nakasama ang Panginoon, dito pa lang sa lupa, magagawa natin yan. Dahil pinatunayan ng Panginoon na magagawa ng kanyang tao, ng kanyang bayan, at magagawa ng tao ang liwanag, o magagawa niya na makipag-ugnayan sa Panginoon, na maging successful po ang gawain na iniatas sa atin.
At sinasabi pa dyan na patuloy na nananawagan ang Panginoon sa gawain na kinakailangan maging masipag tayo na ibahagi ang katotohanan at ilagay ang mga ito sa balangkas ng Ebanghelyo. So, we need to aware this one. We need to, itong mga bagay na binagkaloob ng Panginoon sa atin, no? Kailangan ma-improve to sa buhay natin bilang Kristiyano kasi nga, sa bawat hakbang natin sa buhay, may pagkakamali man tayo, ngunit hindi naman sa lahat ng panahon nagkakamali tayo. Gusto ng Panginoon na kahit sa ating pagkakamaling ito, ay mas ma-improve pa tayo. Sabi diyan, sa lahat ng kanilang banal na kagandahan ay dapat silang magningning sa moral na kadiliman ng mundo. So, tayong mga tao, nakakaalam ng katotohanan, especially talaga itong mga nakakaalam ng katotohanan, nagniningning ba tayo dito sa mundo? So, kinakailangan na makipag-cooperate po tayo, makikipag-ugnayan tayo sa Panginoon upang magningning tayo sa mundong ito. Dahil gustong-gusto ng Panginoon na lahat ng bagay na ating naangkin ay magiging isang halimbawa sa atin. O gawin nating halimbawa si Kristo sa buhay natin. At sa ating topiko pa lang na yung banal na gawain at ang tao ay kailangan makipag-cooperate para maging successful ang gawain ito. Muli ngayong gabi, maraming salamat sa inyong pakikinig at purihin ng Panginoon. God bless po sa ating lahat.